Yes, ma'am. Opo. Gaya nga po ng nasabi ninyo, no, tubig po yung dala ng ating enhanced sa bagat at nung mga nagdaang bagyo. So sa ngayon po, meron pa rin po kaming 19 na evacuation center na nakabukas at meron po itong laman na 1,305 families or 4,195 na individuals. So bali 13 po na munisipyo ng probinsya ng Tarlac out of 18 ang affected with 192 barangays po na na bilang ng mga naapektuhan na baha. At ang total number of families affected po is 39,268 with 132,246 po na katao or individuals yung naapektuhan po ng ating enhanced sa bagat. Yes, ma'am. Unfortunately nga po, no, ganyan na nga po yung panahon. Actually, meron ho kaming 10 drowning incidents. But then again, for verification pa po ito ng DILG kasi sila po yung in charge dyan. Kaya po hindi pa po namin may reflect sa aming report. Pero meron ho kaming 10 drowning incident na for verification pa po kung related nga po ba dito sa habagat or sa typhoon na na nagdaan. So far po yun lang naman po yung ating uh, na-monitor na insidente dito sa province. Aside from yung pong ongoing na sandbagging operation ngayon doon sa San Isidro, yung barangay San Isidro na kung saan yung isang slope protection po namin talagang medyo grabe po yung nasira at marami ho kasing kabahayan yung maapektuhan pag hindi ito naagapan. Tama po kayo, ma'am. Ano po? Ang atin naman pong lahat po ng ating local DRMO officers o yung meron ho kasi silang grupo, yung tinatawag namin na TALA, Tarlac Association of Eldrimos sa province. So, constant naman po at saka close coordination po palagi kami at kanya-kanyang tutok po talaga sa kanilang EOR. Palagi po silang nagmo-monitor at nagre-report po dito sa province para po ma-actionan po natin o matugunan kung ano man po yung pangangailangan o malaman natin nangyayari sa mga AORs po nila. Ano po? Pati po sa mga stakeholder natin, ano po, yung ating mga sa uniform service po, yung ating Army at saka Kapulisan, BFP, ang Air Force po, kantabay po natin dito sa opisina palagi yung mga yan. Kaya po, isang way sa pinagmamalaki ng province, yun ating mga uniform services po dito sa probinsya ng Tarlac, alerto ho palagi yan at nakaantabay po dito sa probinsya pagka mayroong ganyan na sitwasyon. Yes, ma'am, ano po, yun po sana ang na sinasabi namin palagi, kaya nga po tayo nagdi-declare ng suspension ng klase, suspension ng work. Ang main consideration po natin dyan is yung safety ng ating mga learners, di po ba? Pero nakakalungkot po kasi kung kailan ho tayo mayroong suspension, doon ho tayo mayroong mga insidente na reported na nalulunod, na aksidente. So sana yun ho mga magulang ng ating mga learners hindi lang ho hindi lang ho ang gobyerno dapat ho yung nagbabantay sa safety ng mga bata. Dapat po pati yung ating mga parientes, yung mga elders po natin, dapat po bantayan din nila yung mga anak nila pag may suspension na ho, siguraduhin ho nasa bahay lang, hindi na ho lalabas para ho maiwasan natin yung mga untoward incidents pa na sa pahong nakakadagdag sa trabaho. Ibig sabihin meron na akong bagyo tapos may habagat pa tapos may ganyan pong insidente. So yun lang po. At yun pong lagi rin namin sinasabi na makinig lamang po or kailangan doon lang po sa tamang agencies or office or kung ano mang yan, doon lang po makikinig ng mga tamang balita. At kung meron man marinig na balita, wag na hong ikakalat muna. Siguraduhin mo nang ma-verify ka po ito na ito ay legit. Kasi kagaya ko nung minsan may suspension ng klase, meron na naman naglabas ng suspension imbis na makatulong po ba, lalo nang nagugulo. Yung mga kababayan natin may mga ginagawang ganun na hindi maganda, sana po pagka ganitong sitwasyon, pagpahinga muna.